Ito po ako. Pero ngayon, ito na po ako. Hi guys, dito po ako sa Aroma Beach Resort ng Nai Cavite. Malapit lang po sa Manila to. Hindi yung dulong-dulong ng Nai Cavite ha. Punta po kayo rito. Mayroon pong meet up dito yung mga taga rito, karamihan taga Cavite. Yan, sa taga bibintahan namin, taga Jantansa, mga taga Naig. Yan, yung mga ilan mga nandun kasama ko sila. Babanding, kukwento-kwentuhan sila. Yun. Tara, ikutin po natin tong beach resort na to. Maganda po. Malinis na. Ngayon, ano araw ba yung Lunes ngayon. Kaya hindi masyado matao. Kaya masarap mag-outing pag ganitong panahon. Guys, wala po masyadong tao dahil nga ordinary day. Yeah, solo yung dagat. Kaso high tide, nakakatakot. Baka hatakin ako ng tubig dito palalim. Natay lang po yung biyahe namin mula Manila. Natay ka lang, di ba? Capitex ka lang, diretso ka ng pag-exit ka sa sa Kawit. Ayan, binaybayin na namin dito. May minute na ibang taga dyan, bandang Tansa dyan, bandang Tansa Kawit yan. Para i-guide kami dito sa lugar na to.
yung mga kasama natin, yung mga survivor. Yung price niya, mura na po yung price nito para sa entrance niya, diba? Ay paano makapag-babad sa ano. Huwag ka na lang mag-expect ng ng tag dito na magandang beach, ha. Ka na mag-expect na magandang din na to, diba? Hindi ka malapit lang sa Maynila, dyan lang, halos kapitbahay lang natin, no. Pwede ko na languyin ko na kaya mula rito hanggang doon papunta Maynila. Ayun lang nga po, medyo makulimlim ngayon, kaya wala naliligo. Ibang mga kasama natin dito, yun, misa lang mag-banding-banding, nagkakakilala, nagpapakilala, isa-isa. Ako, iskapo muna ako. Iskapo muna ako rito. Yaman mo sila magkwentuhan. Oo nga pala po, kinocongratulate ko ang Rise Up Stronger ng Group Survivor, ha. Congratulations, lalo sa mga admin nga, si Sir Ron. Congrats po sa 1 year ng page, o ano tawag doon, community page ng Rise Up Stronger. Diyan po sa sa Caloocan ng kapon ginanap. Ito naman na gusto ko din sana pumunta ron, kaso lang sunod-sunod kinabukasan pupunta ka naman dito, ayun. Kaya sabi ko, pass muna na ako, baka sa susunod na mga pagkakataon na lang makasama nyo rin ako. Congrats po sa inyo, Pambet, sa inyo po. Marami po kayo, marami na kayo, dami na. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi po ako natutuwa sa totoo lang, pasensya na po, hindi ako natutuwa na dumadami yung member nyo o member natin. Alam nyo bakit, diba? Dahil itong stroke na to, naku, napakahirap ng noon. Kaya hindi ako natutuwa na dumadami kayo. Dahil nga very alarming na yung sakit talaga na to, itong stroke na to. Sobra itong stroke na to. Ang masasabi ko, siguro ako, karamihan sa atin naka-recover na sa sakit ito. Samantala kayo, lalo namang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, wala pang 1 taon sa sakit na to. Naku po, naawa na ako sa iba, naawa ako dahil may nagsasabi na gusto na nila sumuko. Nakakaiyak naman itong alam mo yun, kasi alam mo dahil dumaan tayo sa sa panahon dumaan tayo sa panahon na to na dumaan yung mga naranasan na gusto mo sumuko. Sabi nga, may isa pa ako nakausap gusto niya rin magpakamatay. Sabi ko, wag boy, wag. Wag mong gagawin niya, masama yan, magpakamatay. Kaya yung para gusto mo kitilin mo yung buhay mo para malagpasan lahat ng sakit. Alam ko yung hirap na naranasan natin, doon natin. Kaya siguro iba nakita ko na dahil masipag, lalo na 2 years, 3 years, 4 years o pataas, naka-recover na. Dahil nakikita ko masisipag talaga sila. Masipag. Kaya kung gumaling man sila, worth it. Ako, kung ibibida ko sarili ko, siguro hindi nyo, ako na naman, bida na ako. Siyempre, hindi ako magpapatalo kung sa bidahan lang. Kung kaya paano ko gumaling, diba? Siguro ayun, kaya nakikita ko katulad ni si Boots. Sir Boots. Bro, basta na. Yan, malakas na po yan. Kasabayan ko na stroke yan. Pero tingnan nyo, lakas, no? Yung nakita mo naman, sipag. Kaya worth it kung siya gumaling o ayun, maka-recover sa awat tulong ng Diyos. Dahil binabanan yan.
Kasi talaga exercise lang po ang tanging na ano eh, maano na eh, makakatulong sa atin para makaka-recover sa sakit na to. Kaya sana kung kayo mga ano unang 3 buwan nalalabas nyo lang sa ospital, sabantalay nyo, kahit pa unti-unti lang, basta wag nyo masyadong pwersahin. Kailangan nyo kasing ano eh, labanan to eh, di ba? Sabi nga yung 6 months kailangan yung ano eh, trabahuin yun eh. Kung pinabayaan nyo, naku, yari kayo. Yari. Tapos lalo na nung unang buwan ko sa nung bagong labas ako sa ospital, dahil ano eh, super ano, stress ako. Siguro 3 buwan ako nasa bahay lang ako. Alam nyo bang binubuhat ako para lang sorry para umebak. Binubuhat ako para makaupo. Binubuhat po ako para kumain. Binubuhat po ako. Ano pa, para umihi. Binubuhat po ako lahat. As in pumunta sa CR. Talagang as in paralyzed ako. Gumawa lang ako ng paraan para tumayo mag-isa. Kung napanood nyo yung mga dati kong video sa ano, doon dinemo ko kung paano ko ano eh. Kasi wala akong dalang tripod dito eh. Kung paano ko tumayo. Dahil ano, talagang tinatayo, binubuhat ako para lang makaupo. Tapos pag napagod ako po, higa naman ako. Wow. Alalayan na naman ako para makahiga. Hirap, sabi ko, yung gano'n. Tapos akala ko katapusan na ng buhay ko noon. Alam niyo ba yun? Katapusan na ng buhay ko nung nasakit ako talaga. Stress na isas ako. Depress. Ano pa? Akala ko mamamatay na ako ng panahon na yun. Parang ano, Panginoon. Kung yung mga natitirang ano, sabi ko sa sarili, tutulong ko na sa kapwa ako. Akala ko talaga mamamatay na rin ako. Lalo pa, ito pa. Sabi ko, nagkaroon pa ako nung nakaka-chat dahil pinasok ko na yung nag-vlog na ako. Within 6 months, diba, nag-start na ako mag-vlog. Ayan, nagpasukan ng mga subscriber ko, mga nagtatanong. Meron pa, naging kaibigan ko. Negatibo. Sana, pasensya ka na ha. Kung sumapol mo sa ito, patawarin mo nila ako. Kasi dati, negatibo. Sinasabihan ako na mas malala ka dahil hemorrhagic ka. Madali na buhay mo, hindi natatagal buhay mo. Stroke survivor din to ha. Pero hindi siya nakakatakbo na siya. Asa lang ang tama sa kanya dito. Yung mukha niya, hanggang ngayon, di pa gumagalaw. Gumagaling. Lagi nangangapalay ng grabing, no? Stroke mo, daming mga iba't tama. Yun, ayun nga, sinasabi sabi ko, napaka-negatibo naman ito. Dahil sabi ko, hindi pala pag na-stroke ka, mamamatay ka, hindi pala. Kasi, kakapanood ko ng mga, video sa YouTube, makikita ko, maabot pala ng 1 taon kapag na-stroke ka. Hindi lang 1 taon, 2 taon, 3 taon, 10 taon. Sabi ko, doon lumakas ang loob ko na, ka pala, tatagal para buhay mo. Basta, sundan mo lang yung yung tama. Yung mga bawal, wag ganong gagawin. Lalo nun, hindi ako masyadong iwas ako sa mantika nun. Dahil talaga, akala ko mamamatay na ako dati to. Yung karamihan sa mga napapanood ko, puro foreigner. Bihira ang mga vlogger na Pilipino noon, stroke vlogger ha, mabibilang sa kamay. Meron isa patay na. Siguro mga 3, 2 dahil mga ganun yung mga vlogger ngayon. Kaya ako yung pangatlo. Ako yung nakakaya naman yun. Pinasok ang pagbablog dahil hindi naman isa na rin para kumita kahit kumita kita. Pero kailangan sipiaga mo pa rin para kumita, di ba? Ayun,
Tapos doon ko nakita na grabe pala. Dahil araw-araw nun, tumataas yung subscriber ko, mga views ko. Grabe, dami palang may sakit. Kaya doon ko nakita na ang sakit pala, dami palang may sakit ng meron nitong sakit na to. Ano, papagod ako lakad, lakad akong lakad. Ay, madya. Ouch, sarap. Yun. Ayun, kaya sabi ko, saka iniwasan ko yung mga ganon, yung mga negative. Babo ah. Kaya ayun, iniwasan ko yung mga ganon, mga negatibong mga mga stroke survivor, ano tawag doon? Iniwasan ko. Basta ang gawin mo naman, manalangin ka siguro. Lumabang ka, mag-exercise ka, gawin mo yung dapat. Minom ka ng maintenance mo. Ano ba? Iwas na rin sa mga bawal-bawal. Ako nadali ka ako sa stress eh. Yung, alam mo yun, business namin kasi na isa sa mga tinamaan ng pandemya. Iniisip ko dati kung paano kumita. Ayun lagi yung nasa isip ko. Yeah. Kaya sana, ayun lang, para makabalik-balik sa basbasa ng Diyos yung business ko para makabalik ako sa dati sa awat tulong ng Diyos. Nagkasunduro tayo. Ano pa ako lakad ng lakad eh. Dito, masarap ang vlog. Ngayon, ito, siguro, di ba may napangako ko sa inyo dati na isasabihin ako sa inyo kung isa sa mga sikreto ko, di ba? Siguro ito, sasabihin ko na. Ayun, maganda yung place para makapagkwento na maayos. Yung natatandaan nyo na sa Laguna ako dati, sinabi ko may sasabihin ako mga sikreto. Alam nyo ba, isa sa mga naging sikreto ko, kasi namanata ako sa Diyos eh. Namanata ako sa Diyos na ewan ko lang kung iba alam nito. Pero isa isang kaibigan ko na o subscriber na ginagawa niya, alam niya. Naniniwala ba kayo? Alam niyo ba na ang Diyos na makapangyarihan sa taas, sa langit, ay may oras ng pagluklok sa kanyang luklukan? Alam niyo po ba yun? Yun. Namanata po ako kasi ang Diyos kasi may oras siya ng pagluklukan. May oras siya ng pagluklok sa kanyang luklukan. Alam niyo ba kung anong oras yun? Siguro yung iba alam na, yung iba naman ngayon pa lang narinig ito. Pero ito masasabi ko talagang legit. Namanata ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, mamamanata po ako sa inyo. Every 3 o'clock na madaling araw, iising po ako na mananalangin ako sa inyo, makikiusap at hihiling ng mga pakiusap ko sa inyo hanggang sa gumaling ako. Alam niyo po, ginawa ko yun. Matagal ko po ginawa yun. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Kahit hanggang ngayon, ginagawa ko po ngayon. Pero maraming totoo po siya. Ang Diyos na lumuluklok sa kanyang luklukan ng alas 3 na madaling araw. Kaya titiisin mo yun, araw-araw yun. Kaya makikita nyo yung itsura ko, makikita nyo yung itsura ko, ang papayat ko. Ganun ako. Pero mo, inaabang ako lagi, hanggang alas 3 na madaling araw para lang manalangin, makiusap sa Diyos. At alam nyo ba, lumalabas pa ako ng bahay namin. Doon lumalabas ako sa bahay namin, tumitingin ako sa langit, madaling araw, alas 3. Doon ako nakikipag-usap. Kaya nga pag may nakakita sa akin doon, sasabihin, sira ulo ko eh. Talagang